Hello everyone! Namiss ko po kayong lahat. This is Rose and welcome po sa akin pong YouTube channel, ang Rose TV channel. Guys, I'm so excited na makita ko po kayo ulit lahat at sana po na-miss nyo po ako dahil kayo po na miss ko po kayong lahat. So, yun na nga po guys, our topic for today is yung pangkaraniwang mga tanong kapag po kayo ay mag-a-apply dito sa Saudi Arabia ng cleaners. So guys, excited na po ba kayong malaman lahat guys kung ano yung mga pangkaraniwang tanong? Guys, ito po is based on mga tanong lang din po sa akin nung ako po ay nag-apply guys ha. And then, bago ang lahat, gusto ko po muna kayong bigyan ng tips na ibinigay din po sa amin ng agency ko bago po kami isalang sa employer. So guys, yun na nga po, ang binliping po muna kami ng aming pong agency and then sinabi po muna nila sa amin kung ano po yung mga hindi namin pwedeng gawin or sabihin while on interview sa employer po namin. Ang una muna nilang sinabi po sa amin is kung kami po ay sasagot sa mga tanong ng amin pong employer, dapat po ay confident po kami. And then, kailangan po, mahalaga po sa kanila ang English, ang pagsasalita po namin ng English. Hindi naman po kailangan na fluent ka sa English, kahit barok-barok lang yung English mo, basta ang mahalaga po ay confident at dire-diretso po yung pagsasalita ninyo. Ayaw po nila yung magsasalita po kayo ng mga ganyan-ganyan po ba? Yung mga tipong ano po, natataranta po kayo at patigil-tigil po kayo ng pagsasalita. Ayaw po yun ng employer po, ha? Dahil nga po sa hospital po kami maa-assign, is gusto po nila is confident po kami magsalita ng basic English. Basic English lang naman po yung gusto nila guys. And then nga po, ang gusto rin po ng employer natin is palagi po kayong nakasmile. Ayan, mahalaga po yan sa kanila guys. And then po, sabi rin po sa amin ng agency namin, hindi naman po porke na cleaners po yung amin pong in-applyan ay hindi na po kami mag-aayos. Kailangan po is maayos pa rin po kayo, mag-makeup po kayo ng light lang. Hindi naman po kailangan ng todo makeup na kala mo sa club ka maa-assign. Mag-konting lipstick lang, pulbos, yan, yung presentable lang po siyang tingnan. Yan. Mahalaga po sa employer natin na kayo po ay may pleasing personality, very presentable. Yan. Pati rin po yung inyo pong pananamit, formal, kasi alam nyo na, hindi naman po yung sobrang sexy, yung sakto lang, yung kumbaga, balot pa rin kayo kahit papaano, pero presentable po. Dahil sa Saudi Arabia po kayo maa-assign. After na nga po nun guys, ay bibigyan po nila kayo ng konting mga question para naman po may idea po kayo. Pagpasok niyo po doon, meron po kayong isasagot kahit papaano, diba? So, yun na nga po, nung isinalang na po nila ako sa interview sa employer is, ang una ko pong ginawa is, kailangan nakasmile na smile po ako sa kanila. And then po, nag-greet po ako sa kanila ng good morning, yan. Ang number one question po na binigay po sa akin ng employer is introduce yourself. Yan. Siyempre, hindi ko na pinahirapan yung sarili ko. Direct to the point ako, sumagot na madali lang. Hindi ko na pinahaba-haba pa. Basta ang sinagot ko lang sa kanila is yung pangalan ko, kung saan ako nakatira, from Philippines ako, and then sinabi ko rin sa kanila kung ilang taon na ako at meron akong 2 anak. Yan. And then, sinabi ko rin sa kanila yung background ko ng trabaho dito sa Pilipinas. Kung ilang taon na ako doon sa trabaho ko. Yan yung mga sinagot ko sa kanila. And then, okay naman sa kanila. Pangalawang tanong na tinanong sa akin is, sabi ng employer is, do you have an experience about hospital cleaners? So, ang sinagot ko naman sa kanila is, no sir, I don't have experience on hospital cleaners. Yan. Kapag sumagot kayo sa mga tanong ng employer, huwag nyo nang habaan. Diyos ko. Sumagot kayo ng direct to the point lang at saka, yung mabilis lang. Kung ano lang yung tanong niya, sagot nyo lang. Ganun lang kadali. My third question po is, ang sabi po sa akin ng employers is, do you have an idea about hospital cleaners?
And then, ang sagot ko naman po sa kanya is, yes, I have an idea, sir. And then, sabi naman niya sa akin is, can you give me your idea? And then, yun nga, sabi ko sa kanya, cleaners is responsible to clean all the facilities and also the rooms of the patient. And then, cleaners also is responsible to sanitize and disinfect all the areas of the hospital. Ayun lang, ganun lang kadali. My fourth question po is, when you're entering the room, how can you clean the room? Ang sagot ko naman po doon, guys, is when I'm entering the room, the first that I clean is the top ceiling, the walls, windows, and then the lastly is the floor. Ayan po yung sagot ko sa kanya. My fifth question naman po is, can you give me one example of the cleaning machine? Ang sagot ko naman po doon is vacuum cleaner. My sixth question po is, ito po, napaka-importante po nito, guys, at dapat po alam na alam nyo po ito kasi very important po ito sa hospital. What is the meaning of PPE? Ang sagot ko po sa kanya is personal protective equipment. Yan. Kaya natuwa naman po siya dahil alam ko yun. And then, my seventh question po is, can you give me one example of the parts of PPE? And then, ang sagot ko sa kanya is the mask. Kaya naman, yun, natuwa naman siya. Pero guys, very important to ha, itong dalawang to. Yung meaning ng PPE at saka yung parts of them. Alam na alam nyo po yan lahat-lahat. Kasi minsan po, hindi po sila nagbibigay ng question na one only. One parts of PPE only. Ang gusto po nila minsan is lahat ng parts ng PPE isasabihin mo sa kanila. Kaya mas maganda is kompleto, alam nyo na talaga lahat-lahat. Para good points kayo sa employer. My 8th question po, guys, ay binigyan niya po ako ng scenario ni employer. Ang sabi niya sa akin, when you see the pee of a dog in that kind of floor, what will you do? How can you clean it? Ang sagot ko po sa kanya, guys, is yung floor po kasi nun is hindi siya yung tiles. Alam niyo po ba yun yung parang para siyang himulmuling basahan. Ganun po yung niya, yung kanyang pagka-floor. Yan. Kaya naman po, ang sagot ko po sa kanya nun is first sir is I will get a pieces of tissues and I put it on the pee of a dog, and then after that I remove it. I will get a piece of rags and a soap, and I wash it together and I put it on the pee and I rub it, and then after that I will get the vacuum cleaner so it will dry, and after that is clean. Yun lang po yung sagot ko sa kanya, and then very good naman, okay naman po tingin ko. My 9th question, guys, is why you want to work in Saudi Arabia? Dito po sa question na ito, guys, syempre kanya-kanyang sagot na po tayo. Kung ano po yung dahilan ninyo bakit gusto nyo mag-work sa Saudi Arabia, yun lang po yung isagot ninyo. And then, wag nyo na pong masyadong kahabaan. Kasi, alam nyo yun, ayaw din naman po ng employer na masyadong mahaba, naboboard sila. Kaya mas maganda, direct to the point lang po yung talagang gusto nyo at saka yung dahilan ninyo. Ako kasi yung sinagot ko lang dun, guys, I want to work in Saudi Arabia because Saudi Arabia is the most beautiful country. And then, sinagot ko rin po sa kanya, I'm a single mom, I have 2 child. Ayan, ganyan. This is for the future of my child. Mga ganun-ganun lang yung mga sinagot ko. Basta marami rin naman yun kahit pa paano. Pero, direct to the point lang yung sagot ko sa kanya. The last and 10th question is, why should I hire you? Yan yung last na question sa akin ng employer. Ngayon, sa na yan, sa question na yan, syempre, kanya-kanyang idea na tayo. Mag-iisip kayo kung ano yung maganda at nakaka-attract na sagot sa employer para pumasa kayo. And then, dyan nga, syempre, tinodo ko na. Last question na yan eh. And then, yun nga yung nakapagpapasa sa akin.
tawag dito, kahit paano, nakasagot naman ako ng maayos sa kanila, with confident and smile. Ayan. So, yun na nga, after noon, nalaman ko rin kaagad yung result. Sila rin mismo agad yung nagsabi sa akin na pasado ako. Yung employer din mismo. Then, kinuha na nga rin nila yung size ng uniform ko. At sinabi nga sa akin ng employer na kung small ba raw ako, sabi ko medium ako, no? Mataba ako noon. 61 kilos ako noon. Oh, so yun na nga. And then after that, ayun na, yun na po yung 10 question. Actually, sa totoo lang guys, iniiba-iba ng employer yung mga question. Kaya ito lang yung tinanong sa akin. Dun sa iba kong kasama, iba-iba rin yung mga tanong sa kanila. Parang kapag ito yung tinanong sa akin, yung susunod niyang tatanungin is iba din. Kaya guys, kayo pag-aralan nyo mabuti. May Google naman tayo para makapag-aral kayo bago dumating yung point ng interview ninyo. Okay? So guys, thank you so much and I hope nagustuhan nyo po yung videos ko. And then, pasubscribe naman po ng akin pong channel. Ayan, nabubulol-bulol na tayo. And then, pakiclick na rin po ng notification bell para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos. And then, palike na rin po and share na rin po sana. Thank you guys and sa susunod po ulit. I love you guys. Thank you.